Nakakabilib po to si Lacson eh. Bilib na bilib ako eh. Ngayon po, eto, pamagat dito sa Philippine Star, Lacson firm on ignoring ex-Marines. Talagang pinangatawanan ni Lacson yung pagdedma sa mga 18 Marines. Ito po, yung bakit po ayaw na ni Lacson, no? Ito yung mga kinakatwiran ni Lacson eh. Una, lacking believability. Hindi po kapanipaniwala yung mga kwento ng mga 18 Marines, sabi ni Lacson. Parang imposible daw. Alam mo, Lacson, hindi rin kapanipaniwala eh. Yung grabe ang pagnanakaw sa atin eh. Hindi mo pa ba naintindihan kung gaano kalawak yung nakawan? Presidente na mismo nagsabi, eto, dapat may nakatayo rito na isang araw, walang trabahong nagawa rito. Ghost project yung tinuturo niya. Ghost project sa Bulacan. Kung ilang milyon po yung pondo doon, ninakaw po lahat yun. Ano pa po ba ang katakataka sa dinideliver nilang mali-maleta? Kaya nga nilang magpapirma ng ghost project. Napirmahan nga ng mga taga DPWH yung ghost project na walang pinagawa. Napirmahan nga eh. Na completed eh. Nagbayad yung pamahalaan natin. Completed. Pero ni isang araw, wala raw nagawa, sabi ni BBM. Tapos magtataka ka pa na makakuha ng 805 billion na budget. Extraordinary ang pagnanakaw na naganap, Senator Lacson. Tapos gusto mo logic. Extraordinary. Sabi pa niya, risk of a circus. Lacson expressed concern that allowing them to appear would turn the proceedings into a circus or a joyride. Ayaw niya raw na parang maging circus ang Senado. Kaya hindi niya iimbitahin. Pinaghihinalaan mo ba, Senator Lacson, na sila'y nagsisinungaling? Hindi ba may affidavit sila? Ano ang topic? Medyo late. Ma'am Jennifer Ligausio, thank you very much sa 250 pesos na pangkape. Ito po, tungkol po kay Lacson tsaka kay BBM pag alis niya sa Pilipinas. Okay. Lacson, hindi ka ba nalulula sa tindi ng pagnanakaw? Tapos, ang pinoproblema mo, hindi ka panipaniwala na paano nila na-distribute yun. Kaya ka nga, hindi ba? Kaya ka nga mag-iimbestiga para maunawaan mo. Kaya ka nga mag-imbestiga, kung hindi ka man naniniwala sa kanila, hindi ba mas magandang imbestigahan sila para maipakita sa mundo na tama yung hinala mo? Na sila'y nagsisinungaling? Ano yan? Hindi ka na mag-iimbestiga dahil hindi ka nagtitiwala sa sinasabi nila? Ibig sabihin, yung hinala mo na hindi totoo, di-demanda mo sila ng perjury. Hindi mo naman kaya. Kasi hindi mo kayang patunayan na nagsisinungaling sila. Di ba? Ang kaya mo lang, siraan yung Marines. Okay. Mathematically implausible. He argued 805 billion claims is physically impossible as it would weigh approximately 805 metric tons and take years, possible until 2027 or 2028. To count and transport. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung sinasabi ni Lacson na mathematically impossible. Physically impossible.
Mathematician po ba kayo? Yung po bang tinapos yung kurso may kinalaman po sa math? Nagawa nga po nila. Ang sinasabi po nila, nakapag-deliver sila. Siguro, kung kinukwenta mo sa 18 katao, ang tanong, Senator Lacson, 18 katao lang ba yung nagde-deliver? 18 katao lang po. Paliwanag ko lang mga kapatid ha. Baka kinuwenta ni Lacson yan sa 18 katao eh. Ipaliwanag ko lang po Senator Lacson. 18 katao lang po yung lumantad. Pag sinabi po ba si Tiksay tsaka si Tiksay at tsaka sino isa, may isa pa laging nababanggit eh. Pag sinabi bang sila'y nagbibilang ng pera, ibig sabihin literal na dalawa lang. May counting machine na po. Saglit lang po yung segundo lang po yung 100,000 eh. Kasi hanggang 100,000 lang yung napapabilang kong pera eh. 100,000 lang po. Segundo lang eh. Eh di 1,000,000, palagay mo ng 1,000,000 makukwenta siya ng 5 minuto. Eh ilan po kaya yung counting machine nila? Ilan po kaya yung nagdi-deliver? Ilan po kaya yung Hindi ko maintindihan. Siguro kung 18 lang, Senator Lacson, baka ang kwenta mo ba, saan mo ba kinuwenta yan, Senator Lacson? Kasi mathematics rin lang eh. Ang sabi nila, hindi naman sila yung nagkukwenta, di ba? Nagdi-deliver lang sila. Ang mga nagkukwenta sila Tiksay, tsaka yung kung sino pa yung tao sa taas. Ilan po kaya yung magkukwenta para sa 1,000,000,000? Ilan po ba 1,000,000,000? 1,000,000 lang yun eh. Ay, 1,000,000 yun. 1,000,000,000 lang yun eh. Eh, 1,000,000 po, minuto lang. So, palagay mo ng, hindi siguro abutin ng 5 minuto 1,000,000 eh. Kasi 100,000 talaga, ginanon, 100. Ginanon lang po, 100 na eh. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang impossible. Isa lang po ba yung counting machine? Ganyan po bang kalaking operasyon, isa lang yung counting machine? Isang tao lang kaya nagbibilang niyan lahat? Questioning ko rin yung sinasabi ninyo na mathematically impossible. Eh paano po kung 1,000 po yung nagbibilang ng pera? Sa 5 minuto kada 1,000,000. Ilan po ang makukwenta sa 5 minuto kung 1,000 po ang nagkukwenta ng pera? Ilang bilyon po yun? Kada 5 minuto, 1,000,000,000 na nakwenta nila. 5 minuto ba dong 1,000,000,000? Kung 1,000 sila eh. Baka sabihin, badong, imposible na may 1,000. Di bawasan natin, gawin natin 100. 50 minutes. May 1,000,000,000 ka nang nakwenta sa 100 na tagabilang. 1,000,000,000 na 50 minutes. Wala pang 1 oras. Lagay nyo ng 1 oras. 10 oras, meron ka ng ilang bilyon? 10 bilyon. Magkano yung sinasabi? 800 billion. So sa kwenta, 10 oras, 10 bilyon, magkano yung 800 billion? Ilang araw yun? Palagay mo ng 1,000,000,000, 1,000,000,000 isang araw. Di 800 araw lang yun. Ilan po bang araw yung 3 taon? Hindi po yan imposible, Senator Lacson. Hindi po imposible yan. Kasi mag-hire ka ng maraming tao eh. Tagabilang.
O kaya yun, tama yun, si Judith, pwede naman gamitan ng timbangan. At saka isa pa po, real talk po tayo ha. Paglabas ba niyan sa paglabas ba niyan sa withdraw, pag nag-withdraw sila, pag naglabas ba niyan, withdraw yung pera, sabog-sabog. Hindi naman po sabog-sabog yan eh. Ha? Hindi naman po yan sinasabog pagdating doon. Mula po sa bangko, naka-arrange na po yan. Di ba may nagtestimonya sa inyo? May naglalabas na may naglalabas ng 500 million, isang kontraktor, isang araw 500 million. Pag galing na po sa bangko yan, putya, hindi na po ganong kung bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, yun po yung sinasabi kong bilyon sa counting machine. Kung ikaw pa magkukwenta, paano kung galing na ng bangko yan, hindi mo na kukwentahin? Nakabundle na po yan mula sa bangko eh. Hindi na po, ang pinakakwenta lang niyan, ilang milyon siguro, di ba? O 1 milyon. Hindi ko po alam. Wala ko ideya. Pero hindi, yung sinasabi ko po na kwenta na yun, kung ikaw mismo yung magkukwenta, kung ikaw yung maglalagay dun sa machine, hindi naman po sila magkukwenta niyan dahil kwentado na yan pag galing po sa kung saan. Hindi naman po kay saldi ko nagmumula yung pera. Binabagsak lang din po kay saldi ko yan. Mula kay saldi ko, dinideliver po nila. Kapag tumitestigo, nag-hearing na sila. Wala pang ang usapin, nag-hearing na sila eh. Alam niyo po ba ang hearing nila nun? 11 days, paano ginastos? Puta, hearing na yan. Di ba? Nagtataka ka ngayon. Sabi nga nung umamin nga yung Tagaland Bank, di ba? May nagwi-withdraw sa kanila, 500 million. Isang bagsakan. Ano ba kataka-taka Lacson sa pinagsabi mo? Kaya mathematically possible po yan. Okay. Asan na tayo? So, ngayon, Senator Lacson, dahil tinatabla mo na yan, dalawa na lang talaga yung nakikita po namin na paraan bakit po tinatabla ninyo. Simple lang po eh. 'Di ba? Kasi mukhang pinapangatawan na ng Lacson eh. Is either ayaw nyo matuklasan talaga yung katotohanan or may pinagtatakpan kayo. Eto po. Sige, Lacson. Ipagpalagay na natin na tama ka. Pagpalagay na natin na tama ka. Ipagpalagay na natin na talagang hindi mo iimbitahin yung 18 ex-Marines. Okay. Sabi mo Lacson na magkakaroon sa circus. Palagay ng tama ka, ayaw mong imbitahin yung 18 Marines. Ano naman ang iyong alternative? Hindi ka lang mag-iimbestiga? Kasi ganito eh. Ulitin ko po kahit paulit-ulit. Ang pangunahing trabaho po ng Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga. Yun po ang pangunahin niyang trabaho. Sige, Lacson. Ayaw mong imbestigahan yung 18 Marines kasi ang dami mong alam. Ang dami mong paliwanag. Ang tanong po,
Senator Lacson, ano ang iimbestigahan mo ngayon bilang Blue Ribbon Committee? Kasi hindi pa naman nalulutas yung katiwalian eh. Ang trabaho mo, mag-imbestiga. Ano ang iimbestigahan mo? Wag na tayo magpalusot. Sige, ayaw mo yung imbestigahan yung 18 Marines. Sige, lahat ng paliwanag mo, totoo. Ngayon ang tanong, ano ang iimbestigahan mo tungkol dyan sa katiwalian sa flood control? Sino ang iimbestigahan mo? Ayaw mo na 18 Marines. Sige, sino ngayon ang iimbestigahan mo? Wala. Wala ka ng balak mag-imbestiga. Bakit ka pa narin? Yun yung pangunahin namin problema sa iyo Senator Lacson eh. Sige, okay na yung paliwanag mo. Okay na kami. Tinanggap na namin. Sige, baka nga hindi nagsasabi ng totoo. Sige. O sino po yung imbestigahan nyo tungkol sa flood control? O sa iba pang corruption? Sino po? Ang problema sa inyo, Senator Lacson, hindi kayo nag-iimbestiga. Yun yung trabaho nyo eh. Yun po yung trabaho ng Blue Ribbon Committee. Sige, ayaw nyo ng 18 Marines. Sino po ang iimbestigahan nyo? Yun yung problema. Kaya tayo po, namumblema tayo. Ayaw lang magtrabaho ni Ping Lacson. Period. Kasi kayo po ang inatasan para mag-imbestiga. Ayaw nyo ng 18 Marines. Sino po ang iimbestigahan nyo para malutas na natin? Magkaroon ng direksyon yung flood control problem natin. Kung wala kayong iimbestigahan tungkol sa flood control, sige po, ayaw nyo na talaga ng flood control. Sige. Anong corruption po ang gusto nyong imbestigahan? Sige po, open na kami. Iba naman. Dito naman tayo sa ayuda. Ang problema namin sa iyo, Senator Lacson, ang trabaho ng Blue Ribbon, mag-imbestiga. Ang tanong ko sa iyo, sino ang iniimbestigahan mo ngayon? Ayaw mo na ng flood control, nagsawa ka na kahit hindi pa nalulutas. Sino po ang imbestigahan mo ngayon? Okay, sa lahat po ng investigative body, meron kayong state witness. Ang state witness nyo po, aminadong nagnakaw dahil nagsoli ng pera. Alang nga naman nagsoli sila sa kanilang pera. Diba nagsoli sila? Kaya sila nag-state witness dahil nagsoli. Tanong, sino na naituro nilang mastermind na napakulong nyo na? Wala. Pakulong nyo na lang yung mga state witness. Wala palang silbi yan. Ibig sabihin, state witness sila pero wala sila naituro. Bakit kayo mag-state witness kung hindi nila kayang lutasin yung problema? Ang alam po namin, pasensya na kayo, mahina po utak namin. Ang alam po namin, kaya sila state witness, susi sila sa paglutas ng krimen. Lahat po ng state witness, kaya ka ginawang state witness, ikaw ang susi para malutas yung krimen. Sino na inaituro nilang mastermind? Paano nalutas ang krimen? Alam nga namang aminado na sila, nagnakaw sila tapos wala pala silang malulutas na krimen. Ibig sabihin, para naging suhol yung kanilang restitution. Yung kanilang pagsusuli ng kanilang mga ninakaw, pag wala silang maituturo na mastermind, para suhol yun. Kasi mawawalan sila ng kaso. Pwede ba yung mawalan ka ng kaso, minado ka nga nagnakaw? Ang dami nating question dito. At ang susi dito si Lacson, ayaw mag-imbestiga. Yun ang trabaho niya, mag-imbestiga. Di ba pinagmamalaki nyo nung si Marcoleta pang Blue Ribbon?
na kahit abogado yan, mas magaling mag-imbestiga si Lacson? Asan na yung galing? Asan na yung pruebang magaling kaysa kay Marcoleta?